Hello. Attorney Tam, ha? O ano, nakita nyo ba yung Nami Island? Yung mga nandito sa baba, ito. Yan, mga ganyan. Ayan, mga ganyan. Yan. Pero actually, marami magagandang spots dito na hindi mo maiikot sa loob ng 1 o 2 oras. Kailangan mga 3-4 na oras dapat. Pag nagpunta kayo dito, yan, maraming mga ganyan. Yung mga, hindi yung foreigner na ganyan. Yung mga pathway na pantay-pantay yung mga puno. Yan, maganda mag-selfie dyan. Yan, tapos mga ganyan. Yan, yan. Diyan kayo magsiselfie. Kung nandito. Ha? Pabalik na kami ng ferry dun. Yan. Pero ang pag-uusapan natin dito ngayon is paano, attorney, kapag namatay yung complainant. Okay, yan. Magandang tanong yan. Paano pag namatay si complainant? Or, isasama ko na rin, paano pag pati si accused ay nadedo? Okay, anong mangyayari sa kaso? Tutuloy pa ba yung kaso? Yan ang sasagutin natin. Ayun, nakababa na kami dun sa ferry, pero mamaya ako na itutuloy yung topic natin. Kasi pabiyahin na kami, pabalik na ulit kami ng Don Damon eh. Malamang kami na kami makakauwi. Hello po. Dito na. Attorney Tam, tuloy na natin yung discussion natin. Umuwi muna kami. Galing kami ng Nami Island kanina, di ba? Pagod na ako. Pero dito na natin itutuloy. Bababa tayo rin sa parang, yung stream na yan. Dito, tawag nila dito, stream. Maganda, malinis. Sa atin kasi, tawag sa atin, estero. Dito, ang makakasama mo, mga tao. Pwede kang tumambay dito, pwede ka mag-moody dito, mag-alone time, ganun. Ayan. Ayan. Di ba? Makakasama mo dito mga gusto mag-relax. Okay? Mga taong gusto mag-relax. Sa atin kasi, ang makakasama mo doon, mga basura at lamok. Sorry na. Ayan, no? Diba? Okay. So tuloy natin yung discussion natin, ha? Ang sinasabi natin, attorney, anong mangyayari kapag namatay si complainant? Okay? O kaya, isasama na rin natin dun sa tanong yung paano naman pag si accused ang namatay. Medyo, masalimuot tong discussion natin na to. Pero, bibigyan ko lang kayo ng mabilisang kaalaman para maintindihan ninyo kung ano yung mangyayari. Sasabit natin ng konti yung civil case. Kasi more on criminal cases tayo, right? Pero dito, dahil ang involved dito is yung mga parties. Ibig sabihin ng parties, hindi yung party na gano'n-gano'n. Ibig sabihin, parties, yung mga litigante, yung complainant, okay, yung accused, yung mga defendant, yan, okay. Sila na kasi involved eh. So, paanong mangyayari sa kaso kung may mangyari sa kanila? In the event na hindi na sila pwede mag-investigo. Yun ang i-discuss natin, pag-uusapan natin. Alright? Grabe. Ang haba. Tapos yung mga tao, dito rin talaga sila naglalakad. Okay? Pero parang gusto kong umupo. Dito na, upo ako dito, promise. Pwede yan. Ha? Ba? Alone time. Dito muna tayo sa criminal case. Attorney, pagka namatay si complainant, anong mangyayari doon sa criminal case? Complainant muna tayo, ha? Depende yan. Basic lang tayo, pang-layman lang tayo, ha? Linaw ng tubig, Pero syempre, hindi mo iinumin yan. Basic. Pag may nangyari kay complainant at hindi na siya pwede tumistigo, like kunwari namatay siya, bago pa siya tumistigo sa korte,
bago siya tumestigo sa korte, most likely, yung kaso, madidismiss. Malamang sa malamang madidismiss. Hindi automatic, ha? Hindi automatic. Pero malaki ang chance, madidismiss. Bakit? Bakit ka mo madidismiss? Kasi, kung yung private complainant, hindi pa nakakatestigo, malamang yung kaso, siya ang pinaka main witness para patunayan yung criminal charges. Yung mga elemento, malamang siya yung biktima, siya ang makakapagkwento nun, siya lang ang makakapagtestigo nun. Pag siya nawala bago siya nakatestigo, malamang sa malamang, okay, baka ma-dismiss na rin ang kaso. Wala nang titestigo para sa prosecution. Correct? Sunod, paano kung namatay yung private complainant during preliminary investigation, attorney? Ano po ang mangyayari? Wala muna epekto yan. Bakit? Kasi hindi pa naman kailangan ng testimonya niya sa preliminary investigation. Tandaan ninyo it won't affect the preliminary investigation. Attorney, hindi mo di-dismiss, attorney? Preliminary investigation lang, hindi naman siya testigo dun di ba? Yung complaint niya, yung salaysay niya, andun na, binasa na ni piskal. Depende na kay piskal kung base sa merito ng kaso, based on the merits, kung isasampa ba niya kung may probable cause ba o wala. Isasampa ba niya kung may probable cause, i-dismiss niya kung walang probable cause. It doesn't matter kung buhay si complainant or namatay during the preliminary investigation. Basic lang yan, ha? Attorney, bakit hindi pa i-dismiss ni piskal? Total, kung halimbawang sinampa naman niya sa korte, madidismiss din di ba? Ba't mas marunong ka pa ba kay piskal? Ikaw naman piskal. Yun nga kasi wala pa naman testimonya, hindi pa naman kailangan. Pagdating sa korte, kung sinampa man yung kaso, diskarte mo nyo na kung paano nyo pa-dismiss yan. Kung halimbawang wala na, pumanaw na yung private complainant. Balik ulit tayo sa korte. Attorney, bakit sinabi mo kanina, hindi automatic na madidismiss ang kaso kung halimbawang wala na yung private complainant? Hindi automatic na madidismiss. Bakit? Kasi merong mga criminal cases na hindi kailangan yung testimonya ng private complainant. Baka magulat ka, attorney, paano naman nangyari yun, attorney? That's unfair. Kasi pwedeng may ibang tumestigo para sa kanya. Ito pa. Paano kung ang kaso murder? Paano kung ang kaso homicide? Di ba? Parricide. Talaga namang yung biktima, talaga namang namatay. Sino ang testigo dyan? Walang naman testigo yung patay, di ba? Merong ibang testigo para patunayan yung mga elements ng crime. Okay? Pag example, nakita ko lang to sa court, yung mga kasong falsification of documents. Yan. O kaya yung adultery. Kasi maaring iba yung testigo. Di ba? Ang private complainant, merong mga times na hindi crucial yung testimonya niya. Kasi merong ibang testigo para patunayan yung commission ng crime. Okay? So, hindi matik kung may mangyaring masama kay private complainant. Alright? Punta ngayon tayo kay akusado. Ito, ano na to? Straight to the point na to. Nasa ilalim ng highway yung taas niyan Dito tayo. Ang ganda talaga dito sa Korea, promise. Parang yung sa 10 days namin dito, mahigit 10 yung dinag ko. Sinipagan ko pa, dinoblean ko pa yung sipag para sa inyo. Parang naisasama ko na rin kayo dun sa vlog, di ba? Alright, let's go back. Paano, attorney, pagka si accused ang pumanaw, nawala si accused? During the preliminary investigation, same lang, dun sa discussion natin, dun sa pag-complainant ang namatay. Kung ano man ang mangyari kay accused, submitted, hindi pa naman siya testigo doon, it's either sasampa sa korte o hindi. Okay? Paano pag sumampa na sa korte? Hindi na magkakatalo. Ha? Bakit tanong mo, attorney, paano pag na-dismiss? Bakit tanong mo pa sa akin yun, tatampalin kita. Sumampa na sa korte, doon na. Meron ng pagkakaiba doon. It makes a difference pagka nasa korte na at doon namatay si accused during the proceedings na nasa korte na or kahit bago pa sumampa. Basta at the time na nasa korte na at wala na si accused, dito na tayo magiging straight to the point. Dismissible na ang kaso, pwede nang ipa-dismiss. Okay, based on my personal experience. Huwag na tayo masyadong lumalim. Paano kung may mga civil liability, ganyan? Hahabulin pa ng private complainant yun, yung mga property, mga estate niya. Accused? Huwag na tayo masyadong pumunta ron. Basta when it comes to the criminal aspect, yung criminal complaint, yung criminal case,
Wala na. Pag namatay na si accused, pwede nang ipa-dismiss ang kaso. I-inform nyo lang yung court. Ako, personal experience ko, kliyente ko, kakatapos pa lang ng mediation, isiset pa lang kami ng mediation, namatay yung kliyente ko. Minove ko na for dismissal. On the ground that the accused is already deceased. Bakit pa tayo magpo-proceed kung wala na yung accused? Yun lang naman ang pinaka basic na reason kung bakit dismissible na yung kaso. Sige, let's say, attorney, tuloy natin kung ma-convicted. Talagang wala kang awa, wala kang ano, ha? Kahit patay na, gusto mo pang tuluyan, ha? Sige, let's say convicted, 15 years, reclusion perpetua, 40 years, 30 years, Ano pa, ipapakulong mo ba yung patay? Ano ba? Di na ngamoy sa kulungan yan. Diba? Wala na. Tapos na, extinguished na, nasa RPC yan. Nasa Revised Penal Code mismo yan. Extinguished na ang criminal liability once na namatay si accused. Okay, wag na tayo magtalo dyan. Sino parurusahan mo? Sino pagbabayarin mo ng fine? Attorney, may fine pa siya, sayang naman. Sino pagbabayarin mo ng fine? Yung patay? Attorney, hindi ba pwedeng ipasa sa kamag-anak? Yung anak niyan, loko-loko rin yung anak niyan. Snatcher yung anak niyan. Snatcher din yung anak niyan, Attorney. Kami testigo. Ulitin natin, ha? Ang criminal case ay personal to the accused. Umpisa pa lang namin sa College of Law. First year pa lang kami. Criminal Law 1. Dapat naintindihan mo na kagad yan kung law student ka. Attorney, anong ibig sabihin ng criminal liability is personal to the accused? Ibig sabihin, kung siya ang may kaso kriminal, siya ang ididemanda mo, siya lang, sa kanya lang yun, hindi mo pwedeng ipasa sa ibang tao. Hindi pwedeng, attorney, nakakaawa yung tatay ang pumatay. Pero naawa ako sa itsura eh. Pwede mo yung anak na lang kasuhan namin. Kaya natin sinasabi na criminal liability is personal to the accused. Hindi mo pwedeng ipasa yung criminal liability sa ibang tao. Kung si Pedro ang kinakasuhan mo, kung si Pedro ang sa tingin mo may sala, kung si Pedro ang mako-convict, kung si Pedro ang convicted, siya ang siya ang parurusahan ng korte, ng husgado. Hindi mo pwedeng ipasa sa kamag-anak. Hindi pwedeng porkit balas ka doon sa anak, balas ka doon sa kapatid pasa natin sa kapatid. Kakainis yung mukha nun ang yabang. Hindi pwede yun ganun. Okay? So pag namatay na ang akusado, criminal liability is personal to the accused. Accused is already dead, deceased. So, criminal case is already dismissible. The criminal liability is, extinguished. Wala nang kwenta mag-trial pa tayo. Sayang ang oras. Alright? Malinaw na tayo dyan, ha? Attorney, paano yung sa civil case? Yan, sa civil case, sige, padadaliin ko na nga lang. Bebasicin na lang natin. Pag sa civil case, kahit mamatay yung either dun sa parties, okay, kahit yung plaintiff o yung defendant, hindi siya agad ma-extinguish. Kasi sa civil case naman, okay, hindi naman siya personal dun sa mga parties talaga. Nagigit ninyo? Kumari, si Morena, sinisingin niya ng utang si Pedro, umutang daw si Pedro sa kanya ng 1 milyon. During the trial, nagdedemandahan sila, namatay si Pedro. Madidismiss ba yung kaso? Civil case ito paniningil, collection of sum of money. Madidismiss ba yung kaso? No. Bakit? Pwede siyang tumuloy kasi pwedeng habulin pa ni plaintiff, ni Morena, yung mga ari-arian ni Pedro. Paano kung namatay nga si Pedro pero ang dami naman yung mga house and lot, kondo, kotse, nakapangalan sa kanya, di pwede pang habulin ni Morena yun. Diba? Kasi may utang nga si Pedro sa kanya na 1 milyon, yun ang hinahabol niya, yung utang. Ang issue natin dito, ang cause of action is yung civil aspect, yung utang. Hindi naman criminal case So kahit may nangyari pa dun sa defendant kay Pedro, pwedeng mag-proceed, pwedeng tumuloy, pwedeng habulin ni Morena yung mga ari-arian ni Pedro. Okay? Attorney, paano kung ang namatay si Morena? Si Pedro, buhay na buhay, attorney. Nagliliwaliw pa rin, namimili pa ng mga sasakyan. Kahit alam niyang may utang siya kay namimili pa ng mga kondo. Kahit alam niya may utang siya kay Morena, kawawa naman yung mga anak ni Morena. Ayun, pwedeng i-substitute. Pwedeng mag-substitute yung mga kamag-anak ni Morena para singilin si Pedro. Okay? Malino na tayo dyan, ha? Ang simpleng-simple lang yung difference nung dalawa, nung civil and criminal, kung merong party na mamamatay. Okay? So, I hope, natutunan mo na. Ngayon, malinaw na sa'yo yung mga ganyang mga issue. Pag may namatay, complainant, accused,
defendant, plaintiff. Okay? So, marami pong salamat ha. Bukas, flight na namin pabalik ng Manila. Kita-kita tayo dyan. Pero, pag nakita kita, tataguan kita. Gracias ha. Ciao.